Sa loob ng 3 dekada, kinilala ang Australia bilang isang halos hindi matinag na muog ng kasaganaan, isang bansang madalas tawaging lucky country dahil tila palagi itong nakakahanap ng paraan para makaligtas sa mga unos na sumisira sa ibang ekonomiya. Habang ang maraming mauunlad na bansa ay bumagsak sa ilalim ng bigat ng pandaigdigang krisis pinansyal noong 2008, ang Australia ay nagpatuloy na parang walang nangyari. Nagmistula itong makina ng paglago na walang pagod, nagtakda pa ng napakahabang sunod-sunod na panahon ng pag-unlad sa modernong kasaysayan. Ngunit ang makintab na imaheng iyon ay mabilis nang nababakbak. Sa kasalukuyan, ang kita kada tao ay sunod-sunod na humihina. Ang tunay na kapangyarihang bumili ng karaniwang mamamayan ay lumiliit at ang dating tiwalang ang Australia ay palaging ligtas sa sakuna ay unti-unting napapalitan ng kaba. Ang tanong ngayon ay hindi na kung may problema ba ang ekonomiya ng Australia. Ang tunay na tanong ay gaano nakalalim ang sakit sa loob ng sistemang matagal na itinago ng yaman mula sa lupa, murang utang at ilusyon ng walang katapusang pag-angat. Kung gusto nating maunawaan kung bakit tila biglang nanghina ang Australia, kailangan nating balikan ang pundasyon ng pagyaman nito. Sa pinakasimpleng anyo, ang ekonomiya ng Australia ay matagal na umasa sa isang paulit-ulit na modelo. Hukayin ang likas na yaman at ibenta ito sa Asia. Iron ore, carbon at liquefied natural gas ang naging dugo na dumaloy sa ugat ng pambansang kabangyaman. Sa loob ng maraming taon, gumana ito ng halos perpekto. Habang walang tigil ang pagtatayo ng China ng mga gusali, riles, pabrika, daungan at buong lungsod, walang tigil din ang pagdaloy ng mineral mula sa mga tuyong rehiyon ng Australia papunta sa mga pantala ng silangang Asia. Ang perang kinita mula rito ay napakalaki kaya natabunan nito ang mas mahirap na tanong. Ano ba talaga ang ginagawa ng Australia para maging mas sopistikado ang ekonomiya nito? Habang ang ibang bansa ay masinsinang nagtayo ng mga industriya sa teknolohiya, advanced manufacturing, research at mas masalimuot na value chains, ang Australia ay masyadong naging kampante sa ideya na sapat na ang pagiging minahan ng rehiyon. Dito nagsimulang lumitaw ang kahinaan. Kapag ang isang bansa ay sobrang nakaasa sa iilang kalakal, lalo na sa kalakal na sensitibo sa pandaigdigang siklo, hindi tunay na matatag ang paglago nito. Mukha lamang itong matatag habang maganda ang presyo at malakas ang demand. Ngunit sa oras na humina ang pinakamalaking bumibili, nanginginig agad ang buong estruktura. Nang magsimulang bumagsak ang sektor ng real estate sa China at humina ang produksyon ng bakal, biglang lumitaw ang katotohanan na ang Australia ay may isang napakalaking Achilles heel. Ang kita mula sa export ay nagsimulang maging mas marupok. Ang pambansang budget ay naging mas exposed sa pagbabago ng presyo ng commodities. At mas masakit pa rito, lumitaw na sa mga taong ginintuang sanay dapat ay naghahanda ang Australia para sa mas komplikadong kinabukasan, pinili nitong matulog sa una ng madaling pera. Kung ang pagmimina ang makina ng export, ang housing market naman ang naging pinakamalaking internal engine ng ilusyon ng kayamanan. Sa loob ng maraming dekada, pinayagan ng patakaran at kultura sa Australia na maging sentro ng akumulasyon ng yaman ang bahay. Hindi lamang ito tirahan. Naging investment vehicle ito, tax shelter, simbolo ng seguridad at madalas ay pangunahing paraan ng pagyaman ng gitnang uri. Mga pulisiyang tulad ng negative gearing at capital gains tax discounts ang lalo pang nagtulak sa mga tao at mamumuhunan na habulin ang real estate sa halip na maglagay ng kapital sa mga produktibong sektor. Resulta nito, tumindi ang espekulasyon, tumaas ang presyo ng bahay at habang tumataas ang presyo, mas maraming tao ang naniniwalang ito ang tanging ligtas na daan para umasenso. Ang problema, ang ganitong klaseng sistema ay hindi nagtatayo ng tunay na produktibidad. Nagpapalaki lamang ito ng papel na halaga ng mga ari-arian habang unti-unting sinasakal ang mga susunod na henerasyon. Dahil dito, ang utang ng mga sambahayan sa Australia ay umakyat sa antas na kabilang sa pinakamataas sa mundo kumpara sa disposable income. Ang mga pamilya ay tila hindi na lamang bumibili ng bahay,
Para na rin nilang isinangla ang malaking bahagi ng kanilang hinaharap para makapasok sa merkado. Habang mababa ang interest rates, kinaya ito ng marami. Ngunit nang sumiklab ang inflation at napilitang magtaas ng rates ang Reserve Bank of Australia, ang tahimik na panganib ay naging lantad na krisis. Ang buwanang hulog sa mortgage ay lumobo. Ang perang dati napupunta sa pagkain sa labas, bakasyon, gamit sa bahay, edukasyon at maliliit na luho ay kinain ng interes. Ang nangyari ay isang mabagal ngunit brutal na pagsakal sa consumer spending. Hindi ito dramatic na parang bigla ang pagbagsak ng stock market, ngunit sa antas ng tunay na buhay, mas masakit ito. Dahil kapag ang milyon-milyong pamilya ay sabay-sabay na nagtipid, ramdam ito agad sa mga tindahan, restaurant, serbisyo at maliliit na negosyo. Kasabay nito, tumama ang pinakamatinding cost of living crisis sa loob ng isang henerasyon. Madaling banggitin ang inflation na parang isa lamang itong numero sa ulat ng estadistika, ngunit sa ordinaryong sambahayan, iba ang kahulugan nito. Ito ang mas mahal na grocery kada linggo. Ito ang bill sa kuryente na tila laging mas mabigat kaysa inaasahan. Ito ang gasolina na nagpapalaki ng gastos sa pagpasok sa trabaho. Ito ang upa na biglang tumatalon sa antas na halos hindi na kayang habulin ng sahod. Sa maraming bahagi ng Australia, ang paglago ng nominal wages ay hindi sapat para saluhin ang pagtaas ng presyo. Sa madaling salita, kahit may trabaho ang tao at tumanggap ng dagdag sahod sa papel, mas kaunti pa rin ang nabibili niya kaysa dati. Ang middle class na matagal na nagsilbing gulugod ng lipunang Australian ay unti-unting nauubos ang lakas. Hindi ito simpleng problema ng kahirapan lamang. Ito ay pagguho ng pakiramdam ng seguridad na dati bumabalot sa malaking bahagi ng populasyon. Pinakamasakit ito sa kabataang Australian. Para sa maraming kabataan, ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay ay tila hindi na pangarap kundi alamat na lang na minana mula sa mas nakatatandang henerasyon. Ang deposito pa lamang ay madalas napakalaki na. Ang buwan ng hulog ay tila imposibleng panindigan. Kaya marami ang napipilitang manatiling nangungupahan ng mas matagal, makisama sa magulang o lumipat sa mas malalayong lugar na may mahabang biyahe papasok sa trabaho. Ito ang nagbubukas ng isang mas malalim na hati sa lipunan. Ang mga may bahay na nabili noong mas mura pa ang presyo, lalo na kung nabayaran na nila ang malaking bahagi ng utang, ay nakinabang sa pagtaas ng asset values. Samantala, mga bagong bibili, nangungupahan o may malalaking bagong mortgage ay siyang nagdurusa sa pinakamatinding anyo ng paghihigpit. Kaya ang krisis ay hindi pantay ang tama. Habang may ilang grupong patuloy na gumagastos dahil yumaman sila sa papel, may iba namang halos hindi na makahinga. Ang resulta ay isang lipunang mas hati, mas iritable at mas madaling mawalan ng tiwala sa mga institusyon. Lalong mapait ang sitwasyon dahil kahit isa ang Australia sa pinakamalalaking exporter ng enerhiya sa mundo, napakamahal pa rin ang enerhiya sa loob ng sarili nitong bansa. Sa unang tingin, tila absurd ito. Paano nagiging energy powerhouse ang isang bansa ngunit nahihirapan ang mamamayan at negosyo nito sa mataas na singil sa kuryente at gas? Ang ugat ng problema ay nasa istruktura ng merkado at sa kawalan ng sapat na proteksyon para sa domestic supply, lalo na sa East Coast. Napakalaking bahagi ng gas production ang nakatali sa mga export na kontrata dahil mas malaki ang kita rito. Samantala, ang lokal na merkado ay naiiwan na may mahal at minsan kulang na supply. Ang resulta, ang mga multinasyonal na kumpanya ay kumikita ng napakalaki habang ang mga lokal na industriya ay nabibigatan sa input costs. Para sa manufacturing sector, lalo itong nakamamatay. Kung mahal ang enerhiya, mahirap makipagsabayan sa ibang bansa sa pagproseso ng produkto, sa paglikha ng mga bagong pabrika o sa pag-upgrade ng industrial capacity. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy na lumiit ang local manufacturing base ng Australia. Sa loob ng mahabang panahon, mas madali at mas mura para sa maraming negosyo na mag-angkat ng tapos na produkto kaysa gumawa nito sa loob ng bansa. Habang may pera mula sa commodities at malakas ang serbisyo, hindi ito gaanong napagtuunan ng pansin.
Ngunit nang maantala ang global supply chains dahil sa pandemya, digmaan at geopolitical tensions, biglang lumantad ang kahinaan. Ang Australia ay malayong isla-kontinente na lubhang umaasa sa pagdating ng barko para sa napakaraming mahahalagang bagay, mula gamot hanggang makinarya, mula electronics hanggang refined fuel. Ibig sabihin, kapag sumipo ng mundo, nilalagnat ang Australia. Ang pagtaas ng shipping costs, pagkaantala sa deliveries, at kakulangan sa inventaryo ay agad nagiging mas mataas na presyo sa loob ng bansa. At dahil hindi sapat ang domestic production capacity, kakaunti ang depensang pwedeng gamitin laban dito, dati ring itinuturing na ikalawang ginintuang manok ng Australia ang higher education exports. Ang mga universidad nito ay naging dambuhalang institusyon na kumikita ng bilyon-bilyong dolyar mula sa international students, lalo na mula sa China at India. Sa maraming lungsod, ang mga dayuhang estudyante ay hindi lamang nagbabayad ng matrikula, sila rin ay umuupa ng apartment o kuwarto, gumagastos sa pagkain, transportasyon, retail at kadalas ay nagbibigay ng murang lakas paggawa sa hospitality, agrikultura at iba pang sektor. Sa ilang universidad, ang buong financial model ay unti-unting urasa sa walang tigil na daloy ng international enrollments. Ngunit ang modelong ito ay may sariling bitag. Kapag masyadong umasa ang isang sistema sa patuloy na pagdating ng mga banyagang estudyante, para bang ginagawa nitong kapalit ng pangmatagalang reforma ang isang madaling cash flow. Nang lumala ang kakulangan sa pabahay at tumaas ang pampulitikang presyon hinggil sa immigration at strain sa infrastruktura, nagsimulang humigpit ang gobyerno sa visa at sa bilang ng mga international student. Ang hakbang na ito ay may lohikang pampulitika, ngunit may kapalit na pang-ekonomiyang pagkabigla. Ang mga universidad ay naharap sa posibilidad ng mas malalaking depisit. Ang ilang programang pananaliksik at akademikong posisyon ay naging vulnerable. Ang mga maliliit na negosyo sa paligid ng mga campus, mula cafes hanggang convenience stores, ay nawalan ng mahalagang customer base. Sa mas malawak na antas, humina rin ang isa sa mga dating mapagkakatiwalaang source ng urban demand. Muli, lumitaw ang isang nakasanayang pattern sa Australia. Ang isang sektor ay pinalaking parang walang katapusan, ngunit pagdating ng tensyon, napakakaunti ng safety buffer. Samantala, ang climate change ay hindi na maaaring ituring na hiwalay na usapin sa ekonomiya ng Australia. Ang bansang ito ay nasa frontline ng matitinding anyo ng pag-init ng mundo. Ang mapaminsalang bushfires, matitinding heatwaves, matitinding pagbaha at paulit-ulit na sakuna ay hindi lamang trahedya sa kapaligiran. Direkta itong gastos sa pambansang ekonomiya. Kapag nasusunog ang malawak na lupain, nasisira ang agrikultura, turismo, lokal na negosyo at mismong infrastruktura. Kapag nilulubog ng baha ang mga produktibong rehiyon, napuputol ang supply chains, tumataas ang presyo ng pagkain at napipilitang gumastos ng bilyon-bilyon para sa rehabilitasyon. Kapag mas mataas ang panganib ng sakuna, tumataas ang insurance premiums. Sa ilang lugar, umaabot pa sa puntong halos hindi na kayang insure ang ari-arian. Ibig sabihin, ang climate risk ay hindi na abstract. Isa na itong kasalukuyang buwis sa paglago at katatagan. Lalo itong mapanganib para sa agrikultura na mahalaga sa seguridad sa pagkain at sa export profile ng bansa. Ang pabago-bagong panahon, tagtuyot, baha at sobrang init ay sumisira sa output, nagpapababa sa predictabilidad at nagpapamahal sa produksyon. Kapag sabay na tinamaan ang agrikultura, transport at enerhiya ng climate shocks, ang inflation ay hindi na lamang galing sa demand. Ito ay nagmumula sa paulit-ulit na pagkasira ng kapasidad ng ekonomiya na lumikha at maghatid ng mga pangunahing produkto at serbisyo. Ito ang dahilan kung bakit ang laban kontra inflation sa Australia ay hindi simpleng usapin ng pagtataas ng interest rates lamang. May bahagi ng problema na nakaugat sa mismong supply side ng bansa sa pisikal na kakayahang gumana ng maayos sa panahon ng mas marahas na klima. Sa labas naman ng mga panloob na sugat, may mas malawak na geopolitical trap na kinakaharap ang Australia. Sa loob ng maraming taon, nabuhay ito sa isang delikadong balanse.
Umaasa ito sa China para sa malaking bahagi ng export earnings at sa Estados Unidos para sa security umbrella. Noong kalmado pa ang relasyon ng dalawang kapangyarihan, pwedeng pagsabayin ang dalawang bagay na ito. Ngunit habang ang tunggalian ng Washington at Beijing ay lalong humihigpit, ang puwang para sa neutral o flexible na estratehiya ay lumiit. Ang pagpasok ng Australia sa AUKUS at ang malinaw nitong paglapit sa estratehikong kampo ng Amerika ay may malalim na implikasyon. Hindi ito simpleng defense policy lamang. Isa rin itong economic signal na maaaring may katapat na panganib sa kalakalan. Naranasan na ito ng Australia nang gumamit ang China ng trade restrictions at parusa laban sa ilang Australian exports tulad ng barley, wine at lobster. Kahit may mga pagkakataong lumuwag muli ang relasyon at nabawasan ang ilang hadlang, hindi na maibabalik ang dating ilusyon na ang kalakalan ay hiwalay sa politika. Para sa isang bansang lubhang umaasa sa ilang export markets, napakalaking panganib nito. Ang paghahanap ng mga kapalit na merkado ay hindi simpleng pagpapalit lamang ng customer. Nangangailangan ito ng bagong logistics, bagong kontrata, bagong positioning, at madalas ay bagong antas ng kompetisyon. Sa isang mundong lalong nahahati sa mga bloke at mas proteksyonista, mas mahirap itong gawin kaysa sa mga slogan ng mga politiko. May isa pang malalim na suliranin ng Australia na mas tahimik ngunit mapanganib, ang paghina ng productivity growth. Sa mahabang panahon, mabagal ang pag-angat ng kakayahan ng ekonomiyang lumikha ng mas maraming halaga kada manggagawa o kada oras ng trabaho. Ito ang isa sa pinakakritikal na sukatan ng pangmatagalang kasiglahan. Kung hindi tumataas ang productivity, mahirap pataasin ang sahod ng hindi nagtutulak ng inflation. Mahirap tustusan ang mas mataas na antas ng serbisyong pampubliko. At mas mahirap makipagsabayan sa mga bansang mabilis mag-innovate. Ang problema, sa halip na mapunta ang malaking kapital sa pananaliksik, bagong teknolohiya, industrial upgrading, at skills formation, napakaraming pera sa Australia ang napunta sa real estate at iba pang hindi gaanong produktibong gamit. Kapag ang pinakamadaling paraan para yumaman ay bumili ng property at hintayin tumaas ang presyo nito, humihina ang insentibo para bumuo ng mas mahirap ngunit mas kapaki-pakinabang na industriya. Makikita ito sa kakulangan ng Australia sa mga globally dominant technology firms at sa limitadong lawak ng advanced manufacturing ecosystem nito. May mga matagumpay na kumpanya at niche strengths, ngunit bilang kabuuan, hindi ito sapat para palitan ang laki at bigat ng mga sektor na umaasa sa pagmimina, real estate at imported consumption. Habang papalalim ang digital at green transition sa buong mundo, ang mga bansang may malakas na innovation systems ay may mas malaking tsansang makahabol o manguna. Ang Australia, sa kabila ng yaman at edukadong populasyon nito, ay tila madalas naiipit sa pagitan ng magandang intensyon at mahinang execution. Ang epekto nito ay mababang pag-unlad sa produktibidad na parang unti-unting kinakalawang ang makina habang tumatakbo pa rin ito sa lumang gasolina. Para takpan ang mabagal na tunay na pag-angat, matagal ding gumamit ang Australia ng isang makapangyarihang pampasiglang demograpiko, napakataas na immigration. Sa pamamagitan ng pagpasok ng daan-daang libong bagong residente, lumalaki ang aggregate demand, nadaragdagan ang lakas paggawa, at naibabawas ang ilan sa epekto ng pagtanda ng populasyon. Sa headline GDP, maganda ang anyo nito. Lumalaki ang ekonomiya dahil mas marami ang taong gumagastos, umuupa, nag-aaral, at nagtatrabaho. Ngunit may masakit na katotohanan sa likod nito. Kapag hindi sumasabay ang pabahay, transport, ospital, paaralan, at ibang infrastruktura, ang mabilis na paglaki ng populasyon ay nagiging pressure cooker. Hindi sapat na sabihing lumalaki ang ekonomiya kung ang kita kada tao ay humihina at ang kalidad ng buhay ay bumababa. Ito mismo ang isa sa malalaking kabalintunaan ng Australia ngayon. Sa ibabaw, lumalaki pa rin ang kabuuang bilang. Sa ilalim, pakiramdam ng marami ay lumiliit ang espasyo, affordability at oportunidad. Dito pumapasok ang masalimuot na dilema ng mga gumagawa ng patakaran.
Kapag pinabagal nila ang immigration para maibsan ang housing crisis at pressure sa public services, nanganganib namang kulangin ang manggagawa sa healthcare, aged care, construction at iba pang sensitibong sektor. Kapag pinaluwag naman nila ito, lalo namang tumitindi ang demand sa upa at bahay at lalong nagagalit ang mga botanteng ramdam ang pagsikip ng buhay. Walang madaling solusyon. Ngunit ang mahalagang punto ay ito. Ang matagal na paggamit sa migration bilang pampalobo ng paglago ay hindi na pwedeng ipresenta bilang sapat na estratehiya. Hindi nito nilulutas ang mababang produktibidad, mahinang diversification at structural na kakulangan sa supply ng pabahay at infrastruktura. Para lamang itong gamot na nagpapakilos sa katawan ngunit hindi ginagamot ang ugat ng sakit. Sa larangan naman ng pananalapi ng pamahalaan, unti-unti na ring nawawala ang dating aura ng fiscal invincibility. Noong panahon ng commodity boom, ang kita sa buwis at royalties ay nagbigay sa Australia ng pakiramdam na may malawak itong fiscal space. Ngunit ang pandemya ay nagbago ng lahat. Malalaking stimulus, suportang panlipunan at emergency spending ang inilunsad para maiwasan ang malalim na pagbagsak. Kasunod nito, lumaki rin ang pangangailangan sa defense spending, healthcare at mga programang tulad ng NDIS. Habang tumataas ang utang at tumataas din ang interest rates, mas lumalaki ang gastos ng Estado sa pagbabayad ng interes. Kung humina pa ang kita mula sa export at bumagal ang ekonomiya, lalong hihigpit ang fiscal room. Ibig sabihin, kung magkaroon ng mas malalim na resesyon, maaaring wala ng ganoon kalawak na kapasidad ang gobyerno para ulitin ang dating laki ng pagligtas. Ito ang nagiging delikado kapag pinagsama ang malaking public debt pressures at napakalaking pribadong utang ng mga sambahayan. Para itong barkong mabigat na ang karga, sakay pa ang mga pamilyang maraming utang at saka pa lamang papasok sa masalo na dagat. Isang malubhang panlabas na shock lamang tulad ng biglang paghina ng global demand, panibagong trade conflict, matinding climate disaster o panibagong energy spike at maaaring sumiklab ang mas malawak na financial stress. Hindi ibig sabihin ito na tiyak na guguho bukas ang sistema. Ngunit nangangahulugan itong mas manipis na ang margin of safety kaysa sa iniisip ng marami. At sa ekonomiya, ang mga malalaking krisis ay madalas nangyayari hindi dahil sa isang problema, kundi dahil sa sabay-sabay na pagbangga ng maraming dating hiwa-hiwalay na kahinaan. Maging ang ambisyon ng Australia na maging renewable energy superpower ay puno rin ng kontradiksyon. Sa papel, napakalaki ng potensyal nito. Malawak ang lupa, malakas ang hangin, at sagana sa araw. Maaari sana itong maging isa sa mga pangunahing sentro ng green transition sa mundo. Ngunit sa praktika, napakahirap ng paglipat mula sa lumang coal-based system patungo sa bago. Maraming planta ng karbon ang tumatanda at kailangang isara, ngunit hindi pa sapat ang transmission lines, storage systems at grid upgrades para tiyaking maaasahan ang bagong halo ng kuryente. Ang pagtatayo ng mga bagong high-voltage lines ay madalas sinusubukan ng legal disputes, pagtutol ng komunidad at environmental complications. Kasabay nito, mahal ang kapital at hindi rin laging maayos ang supply chains para sa mga green project, kaya ang inaasam na maayos at mabilis na transisyon ay nagiging magulo, mahal at mabagal. Kapag mabagal at hindi organisado ang energy transition, may dalawang masamang epekto. Una, nanganganib ang energy security. Pwedeng magkaroon ng instability sa supply at mataas na presyo sa panahon na dapat sanay bumababa na ang cost base ng ekonomiya. Ikalawa, nasasakal lalo ang industriya. Kung hindi makasabay sa murang at maaasahang enerhiya, ang manufacturing at processing sectors, lalo silang mahihirapang mamuhunan at lumawak. Sa halip na magamit ng Australia ang green transition bilang pagkakataon para sa bagong industrial renaissance, may panganib na maging isa na naman itong proyektong puno ng pangako ngunit kulang sa koordinasyon. Sa pinakailalim ng lahat ng ito ay isang sakit na mas pampolitika kaysa teknikal. Ang kahirapan ng sistemang politikal ng Australia na magsagawa ng mahihirap ngunit kinakailangang reforma. Ang maikling siklo ng eleksyon sa antas federal ay nagtutulak sa mga lider na unahin ang agarang popularidad kaysa sa pangmatagalang pagbabago
Mahirap baguhin ang tax treatment ng real estate dahil napakaraming botante ang may interes dito. Mahirap magsagawa ng mas agresibong industrial policy kung walang sabayang disiplina sa paggastos at malinaw na pambansang estratehiya. Mahirap ayusin ang housing supply dahil nakasalalay dito ang interes ng local politics, developers, regulators at homeowners. Mahirap ding hamunin ang sobrang impluwensiya ng malalaking sektor tulad ng pagmimina at pananalapi dahil sila mismo ang kabilang sa pinakamakapangyarihang puwersa sa ekonomiya. Kaya madalas, ang nangyayari ay pansamantalang lunas imbes na malalim na operasyon. Kaunting subsidy rito, kaunting adjustment doon, ilang pahayag tungkol sa innovation, ilang pangakong magtatayo ng bagong housing, ilang debate tungkol sa migration caps, at ilang ambisyosong target sa renewable energy. Ngunit ang mga fundamental na tanong ay iniiwasan. Paano babawasan ang sobrang pag-asa sa property at pagmimina? Paano lilikhain ang mas diversified at knowledge-intensive na ekonomiya? Paano aayusin ang sistemang pangbuwis para hindi puro real estate speculation ang ginagantimpalaan? Paano bibilis ang productivity growth nang hindi umaasa lamang sa mas maraming tao at mas mahal na bahay hanggat hindi sinasagot ang mga tanong na ito sa pamamagitan ng seryoso at minsang masakit na reforma, paulit-ulit lamang na babalik ang parehong pattern. Ang pinakamahalagang dapat maunawaan ay ito. Ang problema ng Australia ay hindi simpleng cyclical downturn lamang na kusaring lilipas kapag gumanda ulit ang presyo ng iron ore o bumaba ang interest rates. Maaring makatulong ang mga iyon, oo, ngunit hindi na sapat ang mga ito para ibalik ang dating anyo ng kasaganaan. Ang lumang modelo ng Lucky Country ay nauubusan na ng lakas, hindi na sapat ang paghuhukay ng lupa, pagbebenta sa Asia, at pagpapaikot ng kayamanan sa pamamagitan ng pabahay. Hindi na sapat ang pagpapalaki ng headline GDP sa pamamagitan ng population growth habang bumabagsak ang per capita outcomes. Hindi na sapat ang pag-asa na ang klima, supply chains, geopolitics at housing affordability ay kusang aayos. Ang Australia ay nasa punto kung saan kailangang harapin ang sarili nitong mga ilusyon. Kung hindi nito gagawin, maaaring humarap ang bansa sa isang dekadang mahina ang pagtaas ng antas ng pamumuhay, mas lumalalim na hatiang panlipunan at mas matinding kawalan ng tiwala sa kakayahan ng Estado. Ngunit kung pipiliin itong gamitin ang kasalukuyang krisis bilang panimulang punto ng mas seryosong pagbabagong struktural, may natitira pa itong malalaking bentahe. Mayaman ito sa likas na yaman, may mataas na antas ng edukasyon, may matibay na institusyon kumpara sa maraming bansa, at may potensyal sa green energy, research at strategic industries. Ang tanong ay hindi kung may kakayahan ba ang Australia. Ang tanong ay kung handa ba itong sirain ang komportableng mga gawin ng nakaraan para magtayo ng mas matatag na kinabukasan dahil ang oras para sa dahan-dahang pag-asa ay lumiliit. At sa bawat buwan na ipinagpapaliban ng mga tunay na reforma, mas tumitindi ang presyo ng pagwawalang bahala. Sa huli, ang pagbagsak ng Australia ay hindi lamang kwento ng isang ekonomiyang humihina. Isa itong babala kung paano kahit ang isang bansang matagal na inakalang ligtas ay maaaring mabitag ng sarili nitong tagumpay, maging bulag sa mga depektong pinapakain ng kasaganaan, at magising na lamang kapag ang dating matatag na pundasyon ay nagsisimula ng gumuho sa ilalim ng sariling bigat. Sa ordinaryong mamamayan, ang lahat ng prosesong ito ay hindi lumalabas bilang komplikadong graph o teoryang pang-ekonomiya. Lumalabas ito bilang pagod, pagkadismaya at pakiramdam na kahit magsikap ka ng magsikap ay mas mabagal pa rin ang takbo ng buhay kaysa sa pagtaas ng presyo at singil. Lumalabas ito sa negosyanteng hindi na makapagpalawak dahil sa mahal ng renta at kuryente. Lumalabas ito sa pamilyang may dalawang trabaho ngunit hirap pa ring makaipon. Lumalabas ito sa kabataang mataas ang pinag-aralan ngunit hindi makabuo ng malinaw na kinabukasan. At kapag ang ganitong damdamin ay naging pangkaraniwan, ang krisis ay hindi na lang pang-ekonomiya. Nagiging krisis na rin ito ng pananampalataya sa pambansang pangako na ang bawat henerasyon ay dapat mas giginhawa kaysa sa nauna. Kapag naputol ang pangakong iyon, nagsisimula ang mas malalim na pagyanig ng lipunan, politika at pambansang identidad ngayon.